Hi guys! So ito yung props na gagamitin ko. So sa simula ng John 10, sabi niya, I am the gate. So ito yung gate. So ito yung fence. Ito yung fence na tinutukoy ni Jesus. Sabi niya, kunyari ito yung lamb. Wala kasi akong ibang props eh. So ito yung mga tupa na nasa loob ng fence. Yan. So sabi niya, I am the gate. Outside me are the wolves. Yung wolf, robbers, and thieves. So, ang sinasabi ni Jesus dyan, the wolves, the robbers, and the thieves, they cannot snatch the sheep that is inside the fence. So, itong mga to, no one can take them out of my Father's hand. So, itong mga nasa labas ng fence, kahit anong gawin nila, hindi nila masisilo yung nasa loob ng kawan. So, itong mga metaphorically, sila yung diablo. So, parang sinasabi ni Jesus, kahit ang diablo, hindi niya kayang siluin yung mga nasa loob ng fence dahil pinoprotektahan sila ni Jesus. So, in this sense, hindi ka talaga masisilo ng diablo. Pero, kung maaalala nyo, laging ini-emphasize yung kung gaano ka-importante ang free will. Kasi, dun sa verse na sinabi ni Jesus na no one can take them out of my Father's hand, hindi kasali dun yung tupa. Yung tupa, on his own free will, kung gugustuhin niya lumabas ng kawan, hindi siya pipigilan ng Diyos. Dahil tandaan, pag pinigilan sa ng Diyos, wala nang free will doon. Kinokontrol na tayo ng Diyos noon. At hindi ganun ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos kaya hindi niya tayo kokontrolin. Meron tayong free will at nasa sa atin kung gusto nating manatili sa Diyos or kung gusto nating lumayo sa Diyos. So, habang itong mga nasa labas ng kawan, walang magagawa para siluin yung nasa loob ng kawan, hindi ibig sabihin na yung nasa loob ng kawan, hindi niya kayang lumabas ng kawan. So, pag lumabas siya ng kawan, nawala ni salvation niya. Ito yung sinasabi kanina dun sa mga naunang verses na binasa ko. Ito yung sinasabi kanina dun sa mga naunang passages na sinabi ko sa 2 Peter's, sa John 15, sa Romans 11, at saka sa Hebrews 6. Because of their own free will, tumalikod sila sa Diyos. Iniwan nila yung dating kalagayan nila na save sila at lumabas sila sa protection ng Diyos. So from once in a state of being saved, umalis sila sa kawan and they have lost their salvation. So maliwanag po ba yung John 28-29? Tama yung sinabi ni Jesus doon. Wolves, the robbers, and the thieves, wala silang magagawa. Hindi nila masisilo yung nasa loob ng kawan. Protektado ng Diyos ang lahat na nasa loob ng kawan. Pero hindi ibig sabihin na yung nasa loob ng kawan, hindi niya kayang lumabas ng kawan. Pag lumabas ng kawan, yung nasa loob ng kawan, then he has forfeited his salvation. Nawala na yung salvation niya. So, maliwanag ba yung John 10:28-29? I hope naliwanagan kayo ron.